Okay, ito pang muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel na naghahanap para magpagawa ng baril, ako po ay wala dyan sa Pilipinas. 20 years na po ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Okay, ayan, at bago ako magpasalamat at bumati sa inyo, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Extranghero. Okay? Ang sabi ni Extranghero ay, "Good day po, sir. Napag-usapan lang din dito din po naman ang baril sa nakaraang video ninyo. May tanong lang po ako sana. Kadalasan kasi dito sa amin kapag medyo manipis na yung kanal ng grove, sinasabi nila na loose bore na daw yung baril. Ano po ba ang palatandaan o paraan para malaman na loose bore na ang isang baril? Salamat po." Okay, yan, at madali nang naman sagutin yan. Bago natin yan sagutin ay gusto ko lang batiin ang ating 36,800 na mga subscribers, at ako'y nagpapasalamat sa magagandang comment ninyo at sa patuloy na pagtatanong ninyo at panunood ng aking YouTube channel. Ayan, at gusto ko ring i-shout out si Rapik Sabijan dahil napagtripan niya yung ulo ko. Sabi niya, "Sir, bakit parang malambot yung ulo mo?" siguro Rapik Sabijan, matigas lang yung ulo mo kaya tinalo mo ako. Okay, yan yung nakakatawang natanggap ko ngayon. Okay, yan, at magpapasalamat lang ako sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na pinapag-aral, at nakakatulong yung hindi ninyo pag-skip ng ads. Ayan, at pasasalamatan ko rin yung ating mga regular na mga sponsor. Ayan, pasasalamatan ko si Alfredo Isidro, at siya ay walang palya sa ating pagtulong sa atin. Si Alfredo Isidro of the Sipay ng Las Piñas, thank you very much. Ganyan din, shout out kay Arnel Salvador ng Kuwait, yung ating kaibigan sa Riyadh, Saudi Arabia, si Jubil Platon, maraming salamat sa patuloy na suporta. Si Umbet ng Kia Motors dito sa Kuwait, at si Anthony Evangelista ng Pasay. Ngayon din kay Adrian, ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang Adrian. Ayan, at paano ba natin malalaman na loose bore na yung isang baril? Yung isang baril, loose bore na. Yung mga magagaling ang pandinig, yung mga sanay na, pag may pumutok, alam na, loose bore na yon. O ganun. Ako medyo na alam ko na rin. Pero mahirap naman yun. Pag sa tunog lang, malalaman natin, hindi naman yan durimi. Pag duba o pagri, loose bore na. Ang pamamaraan talaga niyan ay yung chrono machine. Okay, pinuputok yan. Pag ipinutok mo yan doon, magre-register doon yung kung ilang pit per seconds. Kung yan ay mga 45, ang mga pistol yan ay nasa mga hindi dapat yan, hindi bababa sa 800 to 700 feet per seconds. Pag yan ay nag 500, 400 na, yan ay loose bore na. Ay paano kung wala tayong pang chrono? Hindi naman natin yung matitesting kung saan bagay pag hindi ba tumagos ay madali lang po yan. Kumuha lang kayo ng target paper, ito. O di kay kartulina. Ito, yan. Iputok ninyo dito sa kartulina. Pagkatapos yung tinamaan, malaki naman itong target na ito, dapat na ano ko
Tapos yung tinamaan, ilagay ninyo yung bala. Ilagay ninyo pa ganun. Pag yung bala niyan ay nahulog, yan ay losbor na. Okay, losbor na yan. Oh. Napakadali ano. Losbor na yan pag yan ay nahulog. Bakit? Maluwag yung ano, maluwag yung ano minsan. Minsan madali, minsan yung ano niyan, yung butas niya ay ganyan, medyo ganyan, no, medyo oblong yung iba. Na tama, medyo oblong. Pag yan ay medyo oblong na, yan ang mangyayari. Okay? Pero pag yan ay nilagay ninyong ganyan, no, yan, no, tinan niyo. At pag yan ay nilagay ninyong ganyan at medyo nahuhulog na, losbor na yan. Kahit sa mga rifle, ito rifle 223 M16. Ayan o. Ayan o, napakasikip pa ng ano. Sikip pa yung bala niya. Ayan o, sikip yung bala niya doon sa ano, doon sa papel. So ganun lang kadali. Ngayon ang tanong, bakit ganun maluwang na? Maluwang na yung ano. Bakit ganun? Tatanungin naman. Ay sir, bakit naging ganun ang ano? Kasi nga, pag losbor na ang ano, ang inyong baril, hindi na yan magandang spin ng bala. Kasi nga, losbor na eh. Hindi na gumagano ng bala. Ang bala niya na gumagano na oh. Kumbaga, yung bala niya na pagdaan ng bala sa ano, pagdaan ng bala sa baril, dahil nga kalug na yung baril ay gumaganon, kaya ganun paglabas niya sa baril gumaganon din yan dahil nga pag nasa loob pa siya ng baril hindi siya sikip eh, gumaganon siya eh. Kaya pag tumama sa ano yan, pag tumama sa papel yan, eh maluwang ang tinamaan. At pag sobra na talaga ang luwag, yan ay tumatambling na yan. Hindi na yan ano, hindi na yan tuwid. Dahil nga hindi na umiikot eh. Hindi na umiikot yung bala. Yung twist niyan ang nagpapaano ng bala. Kaya kahit mahangin, kita ninyo yung ano, yung mga turumpo. Yung mga turumpo pag hindi tuwid ang pako, ano, magalaw ganun. Parang ganun yan. At saka, tingnan ninyo pagka ang turumpo ay yung turumpo, tumatayo. Kasi umiikot siya. Pero pag yung turumpo ay hindi umiikot, ilagay ninyo ganyan, natutumba. Ganun din yan. Kaya pagka yung bala ay hindi umiikot, tumatambling na sa area yan. Yun ang ano niyan, hindi nga lang natin makita sa mata natin dahil 1,000 plus per feet yan eh. Hindi lang natin nakita. Pero yun ay scientific. Yun ang scientific niyan. Ang example nga niyan, yung turumpo. Bakit yung turumpo pag umiikot ay naka-steady nga yan, pero pag hindi na umiikot, matutumba na. Ganun yan. Diretso yan. At yung mga sobra na tumatambling na yung bala, hindi na siya nakaganyan. Hindi na tuwid na ganyan ang takbo niyan. Okay? Gumaganyan yan pagka maluwag na. At saka mabagal na ang travel nun. Kasi nga wala nang pressure. Lumabas siya nang wala nang pressure. Parang ibinuga na lamang siya. Yung sa shotgun, magtataka kayo. May videos naman ako nun sa shotgun. Iba yun sa shotgun. Pinakita ko sa inyo. Baka sabihin naman ninyo, sir, bakit yung sa shotgun? Walang groove. Clean barrel yun. May video ako nun. Panoorin ninyo. Baka itanong na naman ninyo sa akin. Magdodoble-doble tayo ng videos niyan. May video ako nun sa shotgun kung bakit ganun. Okay? Kung bakit malakas. Pero walang barrel. Okay? Walang groove ang barrel. So yan, yun lamang ang yun lamang naman ang alam kong kasagutan para natin malaman yung
kung lusbor na ba ang mga ano ninyo. Baka kasi may tumingin ng baril ninyo. Nako, lusbor na itong baril ninyo. Palitan mo na. Yung pala may binibenta sa iyo yung baril. May binibenta. Ito may baril ako, ito bayaran mo na. Di, nabinta sa iyo yung baril niya. Kaya ganun. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda yung may alam para hindi tayo naluloko. Di ba ganun yung iba. Mag-alam-alaman yung iba. Nako, yung baril mo. Lusbor na ito. Wala na. Hindi na ito. Wala na ito. Wala nang kwenta itong baril mo. Palitan mo na. Meron ako dito pampalito. Bayaran mo na. 10,000 na lamang. 14 yan sa 14 yan sa 14 yan sa gun store. Ayun pala naman bininta sa iyo naman pala yan. Made in backyard laang. Di. Mas maganda yung may alam tayo. Para hindi tayo maluluko. So, alam na ninyo kung paano malaman. Napakasimple. Kung wala kayong target paper, bili kayo ng kartulina. Ilagay ninyo dyan. Putokan ninyo, tingnan ninyo. Aprobado yan. Kasi sa dami ng baril dito sa amin, alam ko yan. Kasi puro ganito ang aming inaano yan. Inaano. Magrereklamo yung mga shooter dyan. Sir, bakit yung tama ng bala ko pahaba? Pahaba na. Sa halip na bilog, pahaba na. Edi, wala. Yung baril mo ay sira na. Kailangan palitan na. So, yan. At sana may natutunan kayo sa akin, sa mayalit kong videos. Magtanong lang kayo. At kung may alam pa kayong kasagutan, hindi ko naman sinasabi na alam kong lahat. I-share din ninyo yung mga alam ninyo. Alam ko maraming marurunong dyan. Yung nag-comment dyan sa akin na bakit malambot yung ulo ko, baka wala ng customer na nagpapagawa dyan. Nabusan ka na ng customer dahil tinuturoan ko yung mga kapitbahay mo, nagdi-DIY na lang. Alam ko yan, yung mga nambabas na ganyan. Ako pa, matanda na ako. Alam ko yung mga ganyan, yung mga nagagalit sa akin. Pasensya ka. Baka wala na nga magpagawa sa iyo kasi naturuan ko na yung baka naman sayang, nabinta ko sana yung barrel ko. Nabinta ko sana, tinuturuan ni Pinoy Gunsmith yung mga subscribers Yan, marami na tuloy. Wala ka na ngayong maluluko dahil natuturuan ko na. At ako'y nagpapasalamat sa mga gunsmith na alam ko maraming mga gunsmith na matitino. Yung mga nagko-comment sa akin na mga gunsmith, marami. Alam ko pag may nag-comment, alam ko na marunong ito. Alam ko na gunsmith ito. Ako pa diyan ako tumanda, 1996 pa. Ako nag-umpisa diyan sa baril. Okay, yan at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Mag-ingat po tayo. Sana ay panatilihin natin ang safety at pag-aralan natin ang bawat problema ng ating mga baril. Magtanong lang kahit natin sagutin. May bulpin ako. Bala. Gusto niyo sa inyo na. Thank you very much.